Andito ho tayo sa isang store ng Egg Stop at kasama natin si Ma'am Hazel Rodriguez. Ma'am, ano ang role mo dito sa Egg Stop? Ako po sir yung parang franchise consultant ni Sir Louie, yung owner, but I'm also his partner for the branches in NCR. In NCR. Opo. Alright. So this is one of the branches po in NCR that we operate as a cloud kitchen. Yan. So, uso-uso yung cloud kitchen. Pag-aaralan natin o ikukwento ni Ma'am Hazel sa atin, ano ba talaga yung cloud kitchen, paano siya nag-work, at the same time, yung franchising business ng Egg Stop. Alright. Ma'am, pwede mo kaming Sige po. tour? So, ito po yung, actually, this is the pick-up point po ng mga riders. Because as a cloud kitchen, wala po talagang dining area. So, it's just a kitchen where the staff cooks or prepares the food. And then, ito po yung parang lobby or receiving area where the riders for the aggregators, yung GrabFood, Foodpanda, and sometimes Lalamove, picks up yung order na i-deliver nila sa customers. So, yan na talaga ang uso ngayon? Opo, gano'n lang. So, actually, since it's a cloud kitchen, theoretically, there's no physical store na present or wala talaga siyang physical store. Kusina lang talaga Kusina lang talaga. But there's an address, being a cloud kitchen, where the aggregators nga po can pin and the riders pick up the orders for the customers. Okay. Paano nag-start ang Egg Stop? Nag-start po yung Egg Stop, brainchild siya ni Sir Louie, yung owner nga po. So, nag-start siya September of last year lang, 2021. So, sabi niya sa akin, Hazel, meron akong idea or concept. So, sabi ni Louie, may concept siya. May concept siya. Tapos, sabi niya, magsa-start na kami, naka-create na kami ng food. So, hindi pa niya sinasabi, sir, yung brand. But he already shared to me the idea and the concept. Yung food din na isi-serve. So, nag-testing sila. And then, sabi niya, we will be ready to by end of September 2021. So, yun nga. Nag-operate ng September 29. First to receive order si Cloud Kitchen in Angeles, Pampanga. Ayan. So, pag-uusapan natin lahat ng detalye. Meantime, may narinig akong order. Tingnan natin, ma'am, paano nagagawin. May pumasok na order from GrabFood. GrabFood yan. Sige. So, check natin paano nag-work yung Cloud Kitchen. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So, may bagong order. So, dito po, sir, pumapasok yung order sa mobile phone. Alright. So, ayan po. So, Grab. Grab yung pumasok. Grab po yung pumasok. So, ayan po. So, ayan. Makikita natin dito yung order ng customer. Yan po. So, they will prepare it. Si Lori po, yung order taker natin. Ayan. So, ano po yung order na pumasok? Ang pumasok na order is 1 sandwich po. 1 bacon and cheese. Bacon and cheese. So, tingnan natin paano sila mag-prepare. Ito na po. Ito po may naunang umorder kanina. Ito yung nauna. Okay. So, ano po yung in-order niya? Double ham po and egg cheddar. Ayan. Ayan, may order na naman. Sige po, i-release nyo yan. So, yan. I-dispatch siya. We wait for the rider to arrive. Opo. Ayan. So, sino naman yung dumating? Grab pa rin? Another Grab po. Grab din. So, isa pang ulit na bacon. I see. Ma'am Hazel, I understand yung pinanggalingan mo ay yung mga big brands na restaurants. Na sabihin natin yung system, very sophisticated, di ba? High-end, talagang maganda lahat. And na-share mo sa akin before, na nagulat ka, no, na mga ganitong simpleng setup ay mag-work. Yes, sir. Expand mo nga yan, Ma'am Hazel. So, I've been in the, parang the top or the biggest buffet restaurant or company in the Philippines. So, yun, nag-ooperate yun with 1,200 or more square meters with 600 seating capacity and then with with around
100 to 150 staff per store. So, sobrang na-reduce po talaga siya. Sobrang simplified. But, you know, parang since sobrang simplified nga po siya and sobrang very lean yung yung operations, meaning hindi siya ganun ka-extravagant to start a business with. Parang very simple lang, but it's very profitable po. Very profitable. Yun yung key. Yun yung keyword. Profitable. Opo. Kasi yung cloud kitchen po, you don't have to to decorate yung store mo, hindi ka mag-spend sa construction or renovation, you don't need to spend for fixtures, yung dining area nga po. So, wala po yun. So, yung customers mo can enjoy eating their orders or food sa comfort of their home or office, ganun lang. So, doon na yung dining area nila. So, dito lang, yung capital mo would be focused on setting up the kitchen. The kitchen and the materials needed doon sa pag-prepare ng food. Yes po, yung food itself. Yung mga ingredients. Ingredients yun mismo. lang. So, very low capital, konti lang yung tao. As you can see, we only have 3 staff here now. Hindi ka nanibago? Nanibago po. Nanibago po. Sobrang simple siya. Sobrang parang yung magnitude niya, tama ba sir? Parang sobrang lumiit from, let's say, from 100 to 150 staff per store, naging 3. And then although yung transactions is relatively the same, but doon nga po talagang yung kumakain, marami kang nakakasalamuhang Pero dito naman, we count the transactions in terms of orders or sandwiches. So, marami rin naman. Ma'am Hazel, sabi mo nga, ikaw ang consultant dito sa Eggstop. Okay. So, basically, ikaw ay kinoconsult ni Louie sa anong aspeto? Initially po, in terms of franchising, on how to expand the business po, how to set up more branches. So, actually, if I may brag po, sir, right now po, from September 29, one Cloud Kitchen, and then second one, October in Pasig. Okay. We grew to 70 plus na po. Wow! 70 plus na po kami ngayon in 6 months time. Wow! Nakarating ho ako sa Pasig Cloud Kitchen nila. Opo, the second branch. That's just the second branch ngayon in just a few months? Opo. Ilang months lang yun? 6. Barely 6 months from September po. Almost 6 months na po. So it's really a success story to. Opo, a success story. And to say nga po, ngayon sir, after we talk, I'll have someone to sign up again. Franchisee po. Yun, sir. And then, aside from that, I also, in a way, parang guide them. Kasi medyo bago po sa kanila yung malaki nga pong yung parang maraming stores to handle. So, I also guide them in setting up the commissary or the central kitchen to cater to or to serve to the branches. The branches. So meron na kayong commissary. Then from commissary, yung items papunta sa mga branches. Sa branches, opo. Branches na mga franchisee. Opo, franchisee and company. And company owned. Opo, yes sir. Okay. So, yun po. So, it has expanded already also. The commissary is in Angeles, Pampanga rin po. It's still in Angeles. Yes, sir. So all in all, ilan of the 70 branches, ilan dyan ang company-owned, ilan dyan ang franchise? Siguro, sir, I would say 15 to 20%. 15 to 20%. Opo, kasi we have parang co-ownership, sir, yung iba doon, like sa Laguna. So, yan lang, sir. Very simple lang. As in, kitchen siya. As in kitchen. Walang fancy things na makikita rito. Before natin i-discuss yung franchising business, kumustahin ko muna, kumusta yung business overall? Around 25 to 30% gross income for this branch. Wow. But in general, for the entire group, for the Eggstop group po, for the 70 plus branches that opened, we haven't closed a single one. A single one. And all of them are happy naman. In fact, several franchisees have already multiple branches. Wow. Sa kanilang portfolio. Anong sekreto? Bakit mabilis? Bakit maganda lahat? Sir, yun nga, again, very low capitalization. Okay. And then, in po kasi ngayon yung yung sa pag-order through online. Through online. And then, in din po ngayon yung Korean
Korean food. So it's still I hope it won't end as a hype or parang fad. At I hope it will sustain, but sandwich and eggs naman po kasi are staple naman po na parang food. So sana it will last long. Oo. So but in terms of management, gaano to kaiba from the, of course, alam natin, sabi mo kagaya ng restaurant, wala kang physical na store. Aside from that, anong meron itong business na to? Bakit in siya at bakit maganda siya? Sa ngayon po, sir, yun nga, even the franchises po are so hands-on, I could say. So, in managing a branch, hindi siya katulad ng bigger stores nga na you barely meet the owners, you barely see them in the branches. Ngayon, since yung mga franchisees, sometimes sila mismo yung tao or managers ng store sila, super hands-on sila. So, mas madali siya i-manage. And even the staff can talk to, let's say, me, I operate this branch po, this Cloud Kitchen. They can easily reach out to me. Opo. Ayan. Madaling kausapin sa Ma'am Hazel. Even sila Sir Louie din naman po and sila Ma'am Hazel sa commissary. So, ganun din po sila. Parang... So, ito, ipakita natin ito yung mga pumasok na orders. Opo. Ayan. We have that box of 3 po. So, 3 sandwiches in 1 box. In 1 box. Opo. Ayan. So, yung ibang mga ingredients nyo, parang... Pre-prepare na kanina po siya. Opo. Because in anticipation of the orders. Of the orders. Medyo high volume po kasi itong si Barangka branch, this Makati Cloud Kitchen. Medyo malawak yung kinikater niya na area. So covered niya si Mandaluyong, Makati, Pasig, San Juan, as far as Pasay and Manila. And even Manila. So pakita natin ang gaganda ng sandwiches. Opo. No? Parang sarap kumain. Ito po si Ate Joyce yung nagpe-prepare sa atin. Joyce, one of the first talagang cook ng eggs, pioneer. Ayan, di ba? Parang ang sarap kumain. Yes, sir. Ang lalaki ng sandwich nyo. Yes, sir. Yun talaga. As big as a palm. Okay. Po. One of the selling points siguro. Of the selling point. Kailangan malaki. Opo. How about the price? Mura? Mura po siya compared to, let's say, our direct competitors. Cheaper but bigger in size. Yan. And yung quality and taste din naman po. Talagang very competitive. So that's your unique proposition, yes, no? Po. Opo, sir. Kinokontra yung traditional marketing na masara, na malaki, mahal. Opo. Sa inyo, malaki, mura. Mura. Opo. Paano nyo nagagawa yun? Again, since yun nga po, we have our own commissary. Okay. We prepare our own ingredients. So we pass it on to the franchisees at very minimal parang cost or price. So maintain naman yung sinasabi nilang, yung tinatawag nating food cost. So we have to maintain that to be able to make the franchises profitable. So it's maintained. From the commissary, the production, the raw materials, talagang yung sourcing din, very masipag sila sa pag-source ng lower cost na ingredients para ma-sustain yung pre-namis naming food cost sa franchises para maging profitable yung store nila. Yun yung that's the trade secret. Opo. We Kailangan also have, nila ma-source yung mga raw materials na mas mababa. Opo. By buying in volume and going directly to the producers ng items. Yes, sir. Opo. In fact, sir, for the breads, we bake our own. So we have our own baker, we have our own facility para po ma-sustain namin yung price because it's bigger than again the competitors and the market breads that are being sold, but it's much lower yung price. See? So possible pala yung mag-offer ka ng maganda, ng malaki, ng masarap, pero pwede mong ibaba yung cost. Opo. Ayan. So I think that's the key kung bakit ang lahat ng branches ninyo ay kumikita. Yes, sir. So dinadaan sa paramihan ng benta, volume. Opo. ng volume.
Ayan. I-discuss naman natin, Ma'am Hazel, yung franchising. Ayan. So, I'm sure nagtataka kayo bakit agribusiness tayo pero bakit nag-feature tayo ngayon ng isang sandwich store. Well, somehow business pa rin siya at ang mga raw materials ay nagagaling pa rin sa farms yes, yung other ingredients, ganyan, especially the eggs. So, somehow pipilitin natin i-connect sa business. We have a lot of poultry, ano ba yun, business or growers? How do you call that, sir? Yung mga egg layer, egg producers. Yan. So marami kayong connect na gano'n. Yes, sir. Opo. So sa dami po ng branches nila, kailangan nila ng maraming eggs. Yes. Siguro like this branch could consume mga 20 trays per day. Wow, dami. Opo. So, yun po. So, we have several branches. Oo. So, it's 70. Yeah, going back to the franchising, Ma'am, okay, kaya ko gustong i-feature to kasi yung franchising ay napakagandang business opportunity, especially to our audience na mga OFWs na naghahanap sila ng yung mga pwede nilang adventure. Kasi we understand na yung franchising somehow shortcut. Diba? Shortcut natin yung ikaw hindi ka masyadong marunong mag-business, instead na pag-aaralan mo lahat, the franchisor, ibibigay niya yung sistema, all you have to do is to follow, and may perfect formula ka na to succeed. Yes, sir. Ayan. Agree po. So, right now po, starting April 1, our franchise fee is at 299,000 pesos now. But it's already for a 3-year contract. 3 years na po kayo nun mag-ooperate. Okay. And then, it's up to the franchisee po what they wanted to set up. A cloud kitchen or a physical store within the mall or yung parang independent sa labas ng mall. Yung mga matraffic na lugar. Opo. Halimbawa. Pwede, it's up to them po. So, the capitalization would depend, syempre, kung saan po sila or ano pong klase ng store ang isi-set up nila. So, it could be a kiosk, it could be, again, a cloud kitchen or a full store with dining area. So, iba-iba po yun. And another capitalization to consider is the rent. Yung rent ng space. So, for cloud kitchen, again, since hindi mo naman kailangan may food panda. Andyan yung rider. May rider po. Food panda. Food panda. Ayan. Lori, paano muna? Pabigay mo na, Lors. So, tingnan nyo po ha, ebidensya to na marami talagang orders kasi nakikita nyo, come and go yung mga deliveries. Continuous, non-stop yung kanilang pag-prepare ng sandwiches. Going back, Ma'am. So, yun po. Another factor to consider in setting up, yung capitalization nga po is the rent. So, for cloud kitchen, usually, mababa lang yung rent because it doesn't entail to be in a commercial area. Yes. As long as the location that you chose is parang if you check it on the map, ano siya, with the radius na required ng mga aggregators, the delivery radius of the aggregators, ano siya, densely populated. So, pwede mo siya gawin sa bahay mo. Correct. Pwede mo siya gawin sa garage mo lang, as a cloud kitchen, as long as confident ka sa area na densely populated siya for residential and offices or buildings. Which is dito sa Metro Manila, kahit saan ka pumwesto. Opo. Densely populated talaga siya. Opo. So, yun po. And then, for the malls naman po, yun. Medyo, they would require certain look of the store. Let's say, talagang well-polished na kiosk or na store, ganun po. So, medyo mataas din yung rent ng mall. So, yun po. But, maganda sa mall is guaranteed na yung foot traffic mo. Especially malakas talaga ang traffic. Opo. Especially now na lumalabas na yung mga tao. Nagmo-malling na ulit sila. So, maganda rin. Like yung SM Clark na branch po natin, talagang doing very well din po. Alright. So, that's one example of a store inside the mall. And then, yung mga example naman po ng franchises natin na nasa labas ng mall but with dining. Like, example ngayong Valenzuela, San Pedro, yun po, yung mga nauna nating franchises. Kumusta performance ng mga yan? The two branches that I've mentioned, Valenzuela and San Pedro, both have, 4 branches each. Nag-expand na sila agad. Sa labas? Opo. Ano na po sila, like si Valenzuela already opened
Marilao. Okay. SM Valenzuela. And then she's planning to open somewhere in another town in Bulacan. So magpo-4 na siya. San Pedro has 4 already. San Pedro, Poblacion in Muntinlupa, Alabang Festival Mall. And another one again in Muntinlupa, sir. So both sila talagang doing well yung business nila. Naka-ROI na sila. Kaya they can afford to expand. ROI. Gaano kabilis ang ROI? Actually, sir, conservative na talaga yung 3 months. But again, it will depend on the capitalization. For Cloud Kitchen, usually mga 2 weeks. May 2 weeks po nag-ROI, opo. And then, meron din naman pong 2 months. Siguro on the average, sir, I could safely say nga po, mga 2 to 3 months. ROI. ROI na po. Siguro it will be a little longer for those that set up stores in malls because malaki po kasi yung cash out nila na capital for the rent because of the deposits. Yun po. So baka doon, siguro mga 3 to 6 months po. Okay. Paano sila mag-franchise? All they have to do is siguro message us doon sa page ng Eggstop. Okay. And then there's the numbers also. We have this franchising team. Sila ang mag-asikaso lahat. Magpa-process. And then pag na-process na po 'yon and they are qualified naman po, the franchisee will be required to submit letter of intent and then fill out the franchisee information sheet. And then after that, i-assess ko na po. Ako na po mag-evaluate for final approval. Ayan, sa Ma'am Hazel ang kailangan ligawan. Opo. Para ma-approve yung franchise ninyo. Opo. For approval naman po usually, I also coordinate it with the owner, si Sir Louie, especially for the locations po. Yeah. If the franchise is already qualified and then I discuss and I refer it to the owner, kay Sir Louie nga po, for the location po, if feasible. Kasi chine-check din po niya yung trade area. Ma'am, yung mga audience natin, medyo ibigay na natin yung phone number kasi Opo, I'll give the they number will really na lang ask the number. Opo, here po. You can look for kay si JK Sadzad and this is his number. Okay lang sir if I look at the phone. Yes po. 0917-902-6148. Yan po. JK ha? JK Nako, po. flooded ka ngayon ng calls. Opo. Siya po yung nag-handle nung Anything else? Ano pa ang factors na kailangan na lang malaman sa Eggstop, sir? As far as franchising is concerned? First, sir, siguro they have to believe in the brand. Okay. They have to believe in the product. And they have to convince themselves na kung saan sila maglalagay ng Eggstop, it will sell. Kasi sila yung first customer Kasi kung hindi sila naniniwala sa location nila, wala medyo mahirap. na. Opo, mahirap po yun. Opo. Yun lang naman, sir. So, again, yung belief. Sino ang qualified? I mean, ako, halimbawa, nanonood ako ngayon. Opo. Feeling ko parang gusto ko mag-franchise. Paano ko i-evaluate yung sarili ko na ako ay karapat-dapat dito sa business na to? Actually, kahit sino naman po who has the appetite to really go into business, natututukan niya. Na i-check niya. Because if you will just set up your branch and then ipapaubaya mo sa mga tao mo, parang, kasi iba ikaw as the owner, as the businessman, to run your store. Kung i-entrust mo yun sa tao mo, they can only do so much. But you as the owner or as the franchisee, syempre you've spent, I'd assume if you are interested in franchising or setting up a business, you've invested aside from your money, your time, and research din also for the brand and for the place or location where you will set up. You have to parang spend some time in monitoring or managing your branch. Ma'am, klaruin ko lang kasi yung statement na sinabi ko kanina, pag nag-franchise ka, somehow, di ba, mayroon kasing ibibigay sa iyo na system nung franchisor. Okay, at susundan mo. So, ngayon, so hindi, ang sinasabi mo, hindi po, although tama yon, may advantage kasi nga kinuha mo para maka-shortcut ka ng ibang mga alalahanin, pero hindi tama na mag-franchise ka and then
iwanan mo. Opo. Hindi mo siya Yes, i-monitor. sir. Opo. Kasi pag iniwanan mo po yun, parang it's as good as, yun, hindi ka invested doon sa business mo. Personally. Yun po. Although, yun nga, meron naman na tayong system, may manuals naman tayo that we can impart to them, or they can probably teach their people, but siguro yung business side, it should be with them. Yung operation side yun, they can endorse it to their staff or to their people, but the business side of managing it is sa kanila po yun. Dapat sa kanila talaga yun. Sa kanila po okay. Yun ang trabaho talaga nila. Opo. Paano yung mga nasa abroad? Yung nasa abroad, sir, sometimes, meron na po kaming franchises na ganon. So, pinapatakbo nila yung business nila through their, siguro entrusted, either a friend or a relative, which yun yung nag-invest ng time. Or a business partner A somehow. business partner. Yun, sir, tama po. Ayan. Yung marketing naman po kasi, if you will review din naman po yung pages ng Eggstop, especially the main page, marami naman pong followers, and there's a group or a team that's dedicated into marketing naman po. Okay. So we really promote the brand and then the branches that are opening. Okay, you mentioned that. So part ng franchisor ay i-promote yung mga franchisee. Yes po, opo. Paano nila ginagawa 'yon? Paano niyo ginagawa 'yon? We do, of course, we do boosting po. Okay. Again, marami naman ng followers yung main page ni Eggstop. So, pinopost namin dun yung mga opening soon, and then yung mga open na, and if the branch has parang created their own local store marketing, we support them. We also have our own graphic artist or the creatives team that we can create yung mga, kung halimbawa merong activity, let's say this branch, they would ask from us to do a layout. We do it for them for free na rin po. Sir. So, supportive naman po yung Eggstop management in terms of marketing, and very aggressive too, I can say. Very aggressive talaga. Yes po. Kilala ko si Louie. Opo, very aggressive in marketing. Way back, more than 10 years ago, magkakilala na kami ni Louie, and at that time, may mga ventures kami na online marketing, ganyan na products, and may mga mag-flop, may ganyan. But still, magkaibigan pa rin kami. And, in fact, si Louie rin yung, partner ko for other YouTube channels. Yes. Opo. So, very young and energetic. Yung Pinoy How To YouTube channel, yan, si Louie ay business partner ko doon. Ayan. Yes, sir. So, yan. Ano pa, ma'am? Alam ko, marketing. you're so busy. Okay lang po, Thank you for giving us time na Thank you rin, ikaw sir. makausap. Sorry for the delayed schedule. Long overdue. Ang tagal ko nang liniligawan sa Ma'am Hazel para mai-guest dito sa agribusiness. But sobrang busy niya. Imagine mo, the last time nagkita tayo, you only have 2 branches, now 70. Yes, sir. Grabe. Opo. Like, again, right now, after this talk, I'll go to a contract signing again of a Contract franchisee. signing again. For Batangas naman yun, sir. Oo. Yung daughter ko, si Alex. Opo, sir. Gusto niya talaga mag-branch. Opo, we've talked na po. Kinukulit niya ako everyday. We've talked na po, sir. Kasi magandang business eh. Ayan. Easy to manage and very profitable. Again, if I may add, sir, pahabol lang. Yes po. It's easy to manage because konti lang yung menu items. It's not so complex. Tapos may base lang siya. So you just add the toppings, di ba po? Is that a key? Yes, sir. Opo. Kaya madali lang siya i-manage. And then yung mga raw materials or ingredients nga, hindi naman paulit-ulit, but ilan lang. Oo. So, lesser yung menu items, Opo. better ang operations mo. Opo, sir. Mas madali siyang i-manage. Mas madali i-manage. Tapos, the cooking equipment also is not that complex. Oo. Isa lang. Oo. Hindi katulad ng, again, if I may compare to other restaurants, meron silang steamer, merong boiler, or meron pang mga fryer na Ito, lang, griddle, pan, burner, yun lang po. I guess yun talaga yung beauty nung cloud kitchen. Kasi pag restaurant, kailangan mong ibuhos yung maganda, 'di ba, sa dining.
And ang laking capitalization yon. Yes, sir. Ang laki talaga. Construction pa lang, per square meter na yung gastos. Okay. Ma'am Hazel, meron pa ba tayong hindi na-discuss na importante? Ano po? Franchise po kayo ng Egg-Stop. Open pa po kami siguro, especially sa yung mga Southern Luzon areas and far North Luzon din. Nationwide ba ang gusto niyong gawin? Nationwide naman po, sir, but we are still on the process of setting up kasi yung parang commissary namin sa Visayas and Mindanao. Opo. But it's on the, on planning stage na. So, yun po. So, hopefully, we can accommodate na po yung mga inquiries ng Visayas and Mindanao very soon. Okay. Ma'am, final word sa ating mga audience. You know, may magsasuffer baka may hindi ako maasikaso. Like for Egg-Stop. Kasi yung clients mo lumalaki and you need to guide them. Yes. Like kay Egg-Stop, sabi ko nga po, every Tuesday and Friday, I really dedicate my time to them. So, Tuesday, Friday ako sa Egg-Stop. Wow. Dere mo, ang laki na ginibap ni Ma'am Hazel. Isang malaking restaurant. Ginibap niya para sa business niya. And yung mga tinutulungan niya ay lumalaki sila lahat. Opo. Ayan. So, ibang klase, hindi mo na kailangan additional client. Opo, ayun naman, sir. Kasi, okay naman, sobrang grateful din po ako kay Sir Louie for the opportunity talaga for this Egg-Stop to have my own time. Again, if yung mga employees dyan who have ample savings already, who wanted to have their own business and enjoy free time without reporting to a boss or having yung mga 8 to 5 jobs, ganon. You can always franchise Egg-Stop. Yun po. You will be running your own business and I guarantee you siguro if you just manage it well, always 6 digits naman yung magiging income nyo po. Wow. Yes. Ayan. Thank you, Ma'am Hazel. Opo, thank you rin, sir. Ayan. Okay. So, si Ma'am Hazel, sobrang busy niya. May mga kakausapin siya ng mga bagong franchisee. Kaya Lynette go na natin siya para sa meeting niya. So ngayon, si Ate Joyce po. Si Ate Joyce ang makakasama natin dito. Tuturuan niya tayo paano gumawa ng sandwich. Yung sandwich natin, di bali yung butter niya sa gitna. Gitna lang po siya kasi ma-butter na po yung ating... Yung bread. Opo, yung bread, yung brioche. Brioche bread po ito. Okay, sabi nga ni Ma'am Hazel, itong bread na to ay gawa talaga mismo ni Egg-Stop. Yes po. Okay, may sarili silang bakery. Yes po. Okay, napansin niyo to egg? Napansin niyo to gaano kadami? So, ilang eggs bali itong minix ninyo? Bali isang scoop po siya sa kada sandwich po natin. Kada sandwich. Opo. Pero ilang eggs lahat to? Itong container bali, ang na to? magagawa po niya is 20 to 30 sandwiches. Sandwiches. Po. Ilang eggs yun? Di bali 2 trays po siya. Di 48. Opo. Wow. 2 trays. Tapos, so, more than 1 egg ang isang sandwich mo? Opo. Okay. Tapos, meron din po siyang halong namin 3 cup po siya. Ano po, baka trade secret na yan, ate. Yes, yun po yung sikreto po ng amin. Di bali, i-dip na lang, ganun na lang. Opo. Then, meron din siyang meron din pong pepper, tsaka salt. Okay. Yan. So, okay na yan. Opo. No, lagay ko lang po siya sa box. Lalagay mo dun sa box. Opo. Yan. Akin na, tulong ako. Sige po. Ayan. So, ito na yung bread. So, may hiwa lang siya sa gitna, no? Yes, sir. Okay. And then? Then, lalagyan natin siya ng mayonnaise. Okay. Orange and white dressing po. Okay. Ano yung white? White mayonnaise po ito. Yan. Ganon. Lahat-lahatin ko na po. Then, orange dressing. Anong pinagkaba ng white at saka orange? Bali ito, sir, sriracha siya. Medyo may anghang ng konti. Opo. Para Korean. Opo. Okay. Bali, lalagyan lang natin siyang konting butter po. Alright. So, yan naman. Ito na po yung ating egg mixture. Isang pan. Yes po. Then, ano pong niligay mo? Yung corn. Corn. Kaya pala, napakadami yung egg, no? Pag kinakain mo yung sandwich. Yes, sir.
Ganon. Yun po, ganyan lang siya. Luto na yan? Opo. Okay, so ilalagay na natin siya dito sa sandwich. Opo. Bigay mo na lang yung the best. Ay, bulgogi ba lahat? Bulgogi. Kung bulgogi po kasi may cheese po siya sa loob. Sige. Oo. Wala Paano yung tayong masarap? gloves, sir. Inaw natin yung sandwich. Then lalagyan na natin siya Ariel, ng pwede mo egg. siya i-close up. Yan. Yun. Yun. Then yung Kaya ang bulgogi. laki. Wait lang po ah. Sala na naman tayo niyan. Kakain na naman tayo ng bawal. Minsan lang yan, sir. Minsan. Tatlo, Sana sir, na totoo puro minsan. bulgogi. Ha? Tatlo po, puro bulgogi. Anong gusto mo, Ariel? Sige, Sige po, ano po? Bulgogi din daw. Bulgogi na rin Ako, po. ayoko Ito ng po- beef ito ang po yung bulgogi, no? Opo. Ayoko ng beef. Meron tayong ham, Hungarian, or bacon po. Gusto niyo, sir, may Bacon. tuna. Ha? May tuna tayo dyan. Sige, tuna. Tuna na lang. Tuna ako. Ito po Yan. yung ating beef bulgogi. Ayan. Ganyan na siya. Ganyan siya. Sa ibabaw lang Butit siya, sir. hindi na tatapon. Hindi, sir. Bali, nakaan naman po yan eh. Yan. Ayan. Tapos dressing ulit. May white ulit. Apo, tsaka with sesame seed. Oo. Sesame seed. Ayan na po, yung ating Yan yung sandwich pampasarap. Tapos na to. po. Apo, sir. Okay. So, i-close up natin to para mukhang matakam. Sarap, no? Okay. Tingnan natin yung dalawa pa. Hintayin natin matapos. Ito naman, ate, anong ginagawa mo dyan? Tteokbokki po, sir. Okay. Yung in-order na isa ni Sofia. Oo. Tuna sa inyo, sir, no? Yes po. Sa X-Stop na lang ho kayo bumili. Yes. Especially kung may franchise na kami. Magpa-franchise na si sir. Actually, sir, Ito pa, no? nag-start kami sa nag-training kami sa Pampanga po. Doon pa. Opo. Oo. Kaya mismo po doon kay Sir Louie, kaya syempre nakakakaba kasi nandun po si boss. Mabait naman si boss. Opo. Okay na po siya. Okay. Tuna na lang. Plus, Last. Yung akin. ayan po. Okay. Then, ito ang ating Tuna. tuna. Ayan. Bali, yung ating tuna naman po, 15 grams lang po siya. 15 grams lang. Opo. Bali, 1.5 ng spoon. Spoon. Opo. Ganyan lang siya, sir. May order ako. Yan. May Thank bagong you. order. Ayan na po. Ang ating... Kita nyo po, hindi nawawalan ng order dito. Yes, 6. Thank you. Okay. So, ito pa yung... Ano yan? Ayan. Thank you. Anong drinks nyo? Drinks nyo? Ariel, bilang mo sa Ariel ng ano, drinks. Okay na po yung parang hindi niya nabanggit yung price. Yung isa po ba? Ayun, 199, 129. Masarap yung ano nila, yung bread. Sarap yung po yun. Ang laki lang talaga. Ang malaki. Hirap ubusin. Sobrang busy mo ba? Pwede kang mag-shoot sa akin ng Na? more shooting, pwede. Pwede mo ko bigyan ng more, ano, Scan po. skin. Sige po. Try po muna natin kahit mga first week. Okay na sa akin yan. Twice a week. Kasi maraming days na ano, hindi pwede si Justin eh.
especially yung mga nasa farm ako. Yan, dami kasing pwedeng i-content sa farm. Nahirapan kasi ako pa kung nagsushoot ng sarili ko. Hirap po. Oo. Instead of concentrate ka sa content. Tapos, yung audience pa, sabi nila, bakit yung videographer mo, hindi magandang mag-shoot, puro mukha mo, hindi nila alam mukha. Ako nagsushoot ng sarili ko. Oo nga po, mayroon ako napanood na isa na parang naka-play ko yun. Isang sandwich mo pang 2 tao. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.